So, ngayong gabi po ay pag-usapan po natin ang creating effective worships. Actually, hindi naman po talaga ako magbibigay sa inyo ng programa kung paano gagawin ang inyong worship, but ideas, how we can have a good worship. Okay? Okay? So, first, okay, let's have the description. According to John 4:23 and 24, but the hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, yun sabi sa atin, na sa ating pagsamba, alam natin na ating Ama sa Langit ay Spirit, so we worship Him sa Spirit and in truth, sa katotohanan, So, ito pong workshop na ito ay nagko-cover po sa atin upang makapag-guide po tayo sa ating mga kabataan sa pamamagitan po ng worship experiences nila. So, paano po sa mga holy encounters natin sa ating Panginoon, kasama na po dyan ang ating mga pagsamba na nakalulugod sa Panginoon. Meron po palang pagsamba na nakalulugod at hindi nakalulugod. So, uh, paano po ba natin gagawin ang ating worship thought? Yung ating pagsamba. So, kinakailangan po ito ay engaging at interactive. Okay. So, Christian leaders should commit to involvement and training in leading worship. Now, who are the participants? Ayan. So, who are the participants? Of course, the master guide in training. And then, our resource material came from the book of Mrs. White, Education, the Poetry and Song Education book about the Sabbath and the Steps to Christ by Mrs. White, which is the privilege of prayer. Okay, so what are the things that we're going to learn? Ano matutuhan natin? Okay, yung Isaiah 6:1-8, yung pagsamba dyan ni Prophet Isaiah. And then, bago natin bubuksan ang Word of God, tayo po muna ay magdadasal para sa guidance ng ating Holy Spirit at gayon din sa pagbabasa po ng Bible with prayer. So, I believe, ginagawa po natin yan, So, what does the scripture reveal about God's character? Ano ba ang character ng ating Panginoon? And then, how do we respond to our Creator? The next, scripture worship examples that are pleasing to God. And then, how to make our worship thought engaging and interactive. And then, the last one is training young people in leading worships. Okay. Now, let's go to the workshop content. Okay. Now, as I said a while ago, meron po palang worship na nakalulugod sa Panginoon at may worship na hindi. So, let us look at the true worship. Okay, first, Exodus 25:8. Yan, alam natin lahat yan, na ang Diyos ay nagsabi sa kanyang nagsabi siya kay Moses na igawa siya ng sanktuaryo sapagkat doon, siya'y tatahan doon. So, pag nasa church tayo, alam natin na doon ating Panginoon at siya po ay sinasamba natin. Then, sabi sa Leviticus 26:2, you shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am the Lord. Ayan. So, ginagalang po natin ang ating ang ating mga churches. Okay? At sabi nga ay atin daw pong ikikip lagi ang kanyang Sabat sapagkat ito yung kanyang inano po sa atin, ito yung kanyang kasama ito sa kanyang 10 utos, na sinabi niya sa atin na ating iingatan. Pinapa-remind lagi ng Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo ay nasa church pag Sabat dahil hindi lamang po ito dahil sa sasambahin natin siya, kundi it is a fellowship. Fellowship with our other brethren. At ito ay bahagi ng pagpapalakasan natin.
Kung tayo mayroong halimbawang problema, then we can ask our brethren. Then, kung ang ating kapatid ay meron din po siyang nais na idalangin, we can help through prayer. At sabi po nga niya sa Ezekiel 20 verse 12, moreover, I also gave them my Sabbath to be a sign between them and me. So, ano daw po, ang Sabbath po ay ating, yan po ang tanda ng Diyos sa atin. Ano po? Yan, sapagkat siya ang ating Diyos na nag-sanctify sa atin. Ano pa? Now, if you will be looking at Luke 18, 13, and 14, and then yung previous na verses dyan, pinapakita po dyan yung dalawang worshiper. Yung unang worshiper, ang sabi dyan, siya ay nagmamalaki sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi ako katulad ng tao na andi dyan, na makasalanan. Then, inaano niya yung sarili niya, tinataas niya. Pero yung ikalawang worshiper, talagang halos ay suntukin niya yung kanyang sarili. Ano po? Suntukin niya yung sarili niya sapagkat ang sabi niya, Panginoon, ako yung makasalanan. Ano po? Ayan. Just last night, sa amin pong midweek, ang amin po kasing ginagamit na book ngayon ay Steps to Christ na book ni Mrs. White. And then, ang amin pong naging topic doon ay ang paghingi ng tawad. Okay? So, napakahalaga na ang pagtinghingi ng tawad, hindi lamang po pala sa salita, kundi saan po? Within, from our heart. Okay. So, ngayon, ang sabi dun sa ikalawa, sabi niya, kaya nga sabi ni Kristo, nakita nila yon. Ang sabi niya, yung nagja-justify ng kanyang sarili, yung nagmamataas, ay ibababa at yung so, ang sabi nga po, yun daw po nagbababa ng kanyang sarili ay itinataas. I'm sorry. Now, the next one, John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Kaya, siya po ay atin pong sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Okay, the next one, through worship. Sa Revelation 4 and 5, kung ito po ay inyo po nabasa na, yung pong aklat po ng Revelation hanggang sa mga susunod, po. Diyan po ay pinapakita yung pagsamba na ginagawa nila doon. Imagine mga kapatid, they are worshiping God day and night continuously. Ano po? Nag-worship sila, sumasamba sila sa Panginoon sa araw at gabi. At tuloy-tuloy yan. Actually, hindi lamang po mga anghel ang kasama niya. Meron pa po mga ibang nilalang, meron pang mga 24 na matatanda, at mayroon sila iba't ibang mga creatures na dinidescribe doon, po, na kung saan sinasabi nilang si Kristo ay karapat-dapat. At doon po sa Revelation 7:17, dito ay nagkaroon ng sequence si John. Si John the Revelator, sapagkat sinabi na walang sino makapagbubukas ng seal. Siya umiyak. Subalit ang sabi na anghel, mayroon ng makapag-open nito at walang iba kundi si Jesus Christ. Now, let's talk about music also. Okay, music was also made to serve a holy purpose. Okay? Para po ma-lift up yung ating thoughts. Kaya nga, 'di ba sa ating pagsamba, meron tayong pag-aawitan. Hangga't maaari yung ating aawitin ay connected doon sa topic na i-discuss or doon sa theme na naka-prepare or naka-prepare ng speaker. And then, hanggang sa special number, di ba? So, yung as much as possible, yung theme ay kasama po sa music. It helps us to lift the thoughts to that which is pure, noble, and elevating. And sabi pa nga, to awaken in the soul devotion and gratitude to God. Okay, the next one. Meron din pong false worship. So, kagaya kung merong true, mayroon din pong false. Sa false worship, sa Exodus 32:1-19, kinukwento po dyan na si Moses ay umakyat doon sa bundok.
ano po, kasama ni Joshua actually. At doon ay narinig nila yung kaingay kasi matatagalan na doon si Moses. At nalaman na sa pagbaba niya nakita niya na mga Israelites ay sumasayaw na sila sa golden calf na ginawa ni Aaron. At naggalit talaga si Moses kaya yung dahil sa pagiging idolatrous ng mga tao, okay, nadidishonor nila ang Diyos. So, what about us? Well, maybe hindi naman po tayo nagda-dance sa loob ng ating church, ano po. But, we can be, ano po, dishonoring God. Okay? Maari natin siyang nadidishonor sa pamamagitan po ng ating mga concentration na hindi po nakakonsentrate sa Kanya. Okay, the next one ay ang kasaysayan naman po ni Elijah at ng mga prophets ni Baal sa 1 Kings 18:22 to 28, kung saan sa kanilang kostumbre sa pagsamba ng mga prophets ni Baal, sila ay ano po, sila ay sumasayaw sa palibot ng kanilang handog. Subalit during this time, si Baal ay yan, anong tawag doon ni yung tenga daw ni Baal ay bingi, sabi ni Elijah. Kaya para sila ay madinig, kinakailangan nilang laksan ang kanilang mga boses hanggang sa kanilang pong sinusugatan ng kanilang mga sarili. So we don't go to that we don't go that far, po, hindi tayo magsusugat ng ating sarili para lamang tayo ay dinggin ng ating Panginoon. Sapagkat, tandaan natin mga kapatid, our God can read our thoughts. So, the next one, and they shall teach my people the difference between the holy and the unholy, and cause them to discern between the unclean and the clean. So, ituturo din po sa atin kung ano po yung yung unclean at saka yung clean. Makikita daw natin o tuturo sa atin kung ano ang pagkakaibahan ng malinis at ng marumi. Okay, another part sa false worship, kung natatandaan nyo po yung sa Daniel 3:1-7, si Nebuchadnezzar na hari po ay nag-worship siya sa image na kanyang ginawa. Ano ang kanyang ginawa dito? Kailangan na, lahat ng musical instruments ginamit niya dyan, na kung saan kapag tumugtog ang instrument, lahat po sila ay magbabaw. Ano po? So, it's a false worship. Hindi po tayo sumasamba sa mga larawan o sa mga image. Sabi nga dito sa Testimonies for the Church, when the Lord requires us to be distinct and peculiar, how can we crave popularity or the customs and practices of the world? So, hindi po natin hahanapin yung popularity sa mundo, kundi ipapractice natin yung humbleness. So we are not to elevate our standard just a little above the world's standard, but we are to make the distinction decidedly apparent. So the reason we have had so little influence upon unbelieving relatives and associates is that there has been so little decided difference between our practices and those with the world. So, meron tayong mga mali sa ating mga pagsamba. Kaya maaaring hindi tayo maka-convert sa iba o maaaring hindi nakikita nila sa atin yung maayos. At sabi pa rito, unless correct ideas of true worship and true reverence are impressed upon people, there will be a growing tendency to place the sacred and the eternal on a level with common things. So, hindi po natin yung mga common things dahil ang pagsamba po ay true reverence. Ito dapat ay nag-i-impress sa mga tao at hindi po natin binibigyan ng hindi, sabi nga ay hindi daw po natin binibigyan na hindi tayo gagawa ng mga bagay na nakaka-offend sa ating Diyos at makaka-disgrace sa ating pong pananampalataya sa ating relihiyon.
Okay, there are some suggested activities here, but I think Sir Nilo will be the one to be giving this to you. Ano po? So, yan. Yan po, sa suggested activity na yan, you may group some of the scriptures listed above and below into the following categories. There are 3 categories: God's care for His people, God revealing His character, and God's response. Okay? Or our response to God. So, there are at least, mayroon pong ilang mga verses kung saan ay maigugroup natin sila according to the group, I mean according to the subject or to the topic. Yan. Now let's go to the nature of worship. Okay. Nature of worship. Ano ba ang worship? Para saan ang pagsamba? Okay, una-una, ang worship po ay pagbibigay ng ating mga sarili sa ating Diyos in response, bilang response natin sa kanyang pag-ibig po sa atin. The next one, ito po ay reaching out to communicate with the Creator because He is worthy. Okay? So, ang pagsamba po ay pag-reach out sa Kanya, pag-communicate natin. Okay? Then, paano tayo nakikipag-communicate sa Kanya? It is through prayer. The third one, ang worship daw po ay pagpupuri sa Diyos. Kung sino man siya. Kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa atin. Okay? So, hindi tayo magpupuri sa Kanya dahil may ibinigay siya sa atin, dahil meron siyang ginagawa sa atin, kundi nagpupuri tayo sa Kanya sapagkat siya yaan. Di ba? Sabi nga niya doon sa kay Moses, Panginoon, paano kita ipapakilala? Then tell him, I am who I am. Okay? So, pinupuri natin siya sapagkat siya yan. Then, at kung ano yung mga ginawa niya sa atin, ano ba ang mga ginawa niya sa atin? Tayo po ba magpupuri lamang kapag siya may ginawa sa atin? No, mga kapatid, lagi natin siyang pupurihin. Ano man ang ginawa sa atin, kung sa feeling natin mabuti o sa feeling natin hindi maganda, let's continue to praise God. Diba? Sino nga to? Si Job nga, diba? Okay. He did it. Now, the next one is giving reverence and honor to God. Okay? Pagbibigay reverence sa Kanya at pag-o-honor natin sa Kanya. Yan ay bahagi po ng worship natin. The next one, experiencing admiration and awe of the Eternal One. Yan. So, nai-experience natin kung tayo po ay into worship, mga kapatid, at atin pong mararamdaman, ang ating talaga yung pagsamba sa ating Panginoon. Na nag-aano sa atin, nag-aano sa ating kalooban, sa ating mga puso. Mararamdaman natin yan. And then last one is responding with our hearts and wills to the inspiration of the Holy Spirit. Sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, ay nagre-respond ang ating mga puso. Nagre-respond tayo sa Kanya. Okay, so yan po yung nature ng worship. So, kaya mayroon tayong pagsamba. Next one ay group worship. Okay, sa group worship, sabi rito, okay, now that we have look at true worship. Yan, so nakita na natin yung true worship, yung false worship, yung nature of worship. Now, let us examine a simple model or sequence of worship which we could use in a club ministry worship. So, group worship. So, tandaan natin mga kapatid, sa pagsamba, ay meron din tayong tinatawag na individual worship at group worship. Alright, now, sa worship, okay, kung nyo po nabuksan ang Isaiah 6:1-8, kung meron din kayong Bible dyan sa inyong tabi, ay makikita po natin dito yung naging pagsambang ginawa ni Isaiah. Dahil sa Isaiah ay medyo alanganin siya, alanganin siya sa pagsunod sa Panginoon. Subalit makikita natin dito kung ano yung mga ginawa niya.
In Isaiah 6:1-8, it suggests simple yet profound order for club ministry worships. Sa passage po sa Isaiah, sees the Lord he sees the Lord majestically seated. Ano daw po? Nandun sa kataasan ng Panginoon, siya'y nakaupo kasama ng kanyang mga anghel at may lumabas na usok. May smoke. Verses 1-4. At dahil dito, ay nag-confess siya ng kanyang, ng kanyang pagiging unworthy. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Ngunit, anong ginawa ng anghel? Hinipo ang kanyang, kanyang dila. At naramdaman niya, na-experience niya ang paglilinis sa kanya. At bilang ginawa ito sa kanya, siya po ay nagkaroon ng respond with commitment. Nakipag-commit siya sa Panginoon. Now let us see kung ano po itong mga suggested order na ito. Okay. It is given to us through segments. Okay? So, one effective order worship is divided into 4 segments. Yung unang segment ay ma-experience natin ang Diyos kung ano siya. Sa pamamagitan daw po ng ating pagpupuri sa pag-awit at ng mga salita, okay, na naglalapit sa atin sa Kanya mula sa labas papasok sa Panginoon o papunta sa Panginoon. Ang segment 2 ay ang atin pong pag-respond, okay, yung ating tugon doon sa vision ni Isaiah. Okay, so by acknowledging our personal need for this God through prayer. So sa pamamagitan ng panalangin ay atin daw pong na-acknowledge natin yung ating pangangailangan sa ating Panginoon bilang ito po yung ating pag-respond. Then segment 3 ay receiving a message by experiencing God's Word through scripture reading, devotional thoughts, skit, or other means. And then in segment 4, ay committing God to be God's messenger as we move on into other activities. So, ano naman yan meron dyan? Okay. So, sabi dyan, sabi dito po, sa segment 1, ito po yung sabi nga, we look toward Him, we sing about Him, and we speak about Him before the thought. Let us think kung gaano ang faithfulness ng ating Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Okay? So, kung na-experience natin ng ating Panginoon, ay sabi natin na ang Diyos talaga ay napakadakila. Great is God's faithfulness. Great is your faithfulness. Napakabuti talaga ng Panginoon. Now, ang segment 2, sabi ko nga po, ito po ay responding sa vision, Now, itong segment na ito ay nagasabi na, ano bang ibig sabihin ng vision na iyan sa atin? Paano po ito pinapakilala sa atin? Our personal expressions in prayer may include our our responding to God in various ways. Okay? Bilang pag-acknowledge sa Kanya, sa ating pangailangan sa Kanya, humihingi tayo ng ng tawad. Okay? 'Di ba sa panalangin natin, humihingi tayo ng tawad sa Kanya sapagkat nare-realize natin sa ating puso na kailangan natin siya. At ini-express din natin yung ating dependence sa Kanya. We cannot depend to anyone else, but only to God. Sa Kanya lamang tayo makakapag-depende. So, ikatlo po, ito sabi nga ay receiving message. Sabi rito, words through scripture reading or devotional, or skits or other means. So this third segment presents an opportunity to match creativity. So we can be creative sa atin pong pagsamba sa Panginoon, but not to the extent na tayo po ay gumawa ng mga skit na tawa-tawa. It's not that. So, yan. So, kumbaga ay portrayal, ipoportray natin kung paano ginawa ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa atin. Pwede natin iportray yan. We can ask kids to do that.
pero syempre with your gabay, with your patnubay. Yan. So, sabi dito, it should be Bible-based every time. Ano po? Relevance, concise, and appropriate to the ages or of its primary audience. Now, the last segment po is this. What are we to do with this message? Ano sabi dyan? Committing to be God's messenger as we move on to other activities from worshiping God together. So, anong gagawin daw po natin dyan? Okay, so, we have touched on looking outward toward God. So, ayan, yung palapit tayo sa ating Diyos, ano po, magre-respond tayo. Na-receive natin po yung message about Him. So, ano ngayon? What do we do? What are we to do? An example of response is the thought that begins to the song. So, pwede natin awitin, Lord, make me a servant. Ayan. So, Panginoon, gawin mo ako yung lingkod. It is ano po, a response to what He did to us. Now, let's talk about this, dito po sa next one, yung pong prayer. Okay? Yan po ay makikita natin sa segment, dun po sa segment na 1 to 4. Okay, balikan natin. Ayan, number 2, and then number 4. Okay, it's about prayer. So, sabi rito, Lord, teach us to pray. Turuan mo kami na manalangin. In Luke 11:1, sabi dito, when Jesus was upon the earth, He taught His disciples how to pray. Yan. And nakikita rin po natin yan sa Matthew, 6:9-13. And then sabi dito, He directed them to present their daily needs before God and to cast all their cares upon Him. And the assurance He gave them that their petitions should be heard in assurance also to us. So, dito po sa prayer, hingin natin sa Diyos, turuan niya tayo manalangin. So, baka hindi na po natin alam manalangin. Baka hindi na po tayo marunong manalangin. Hingin natin sa Panginoon na ituro niya sa atin ang tama. Yung pong ating pong petition sa Kanya, yung ating paglapit. Okay? The next one is, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. So, katulad ng, yun daw pong ating panalangin ay hingin natin na, parang makikipag-usap tayo sa kaibigan. No? Minsan, ginawa ko rin yan eh. Lord, yan. Sabi mo kasi ganun. Or minsan, sa isip natin. Kaya sabi, pray without ceasing. So, with our minds, pwede na sabihin, Lord, ano po ba? Lord, anong gagawin natin? Lord, ano? Diba? So, prayer is opening of the heart to God as friends. So, para natin siyang kaibigan. Okay? Now, sabi dito, now that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. So, ayan. So, prayer does not bring God down to us. Ang panalangin daw po ay hindi nagpapababa sa atin, sa Diyos sa atin, kundi, it is lifting us to Him. Okay? So, napakahalaga po ng ating communion sa Kanya na magagawa po natin ito, na makakaya po natin ito. Then, His perspectives and be drawn away from our self-centeredness. Prayer is an integral part of, of our relationship with God. Parang kagaya sa magulang. Okay? Parang kagaya sa magulang. Then, ang panalangin po ay napakahalaga. Yung relationship, yung communion natin sa Kanya, yung pakikipag-ugnayan natin sa ating, sa ating Diyos. Sabi nga, di ba, kahit sa atin, sa mga tao, kapag mayroong miscommunication, ano po ang nangyayari? Nagkakaroon ng malaking hati or division. There is division in every miscommunication. But with communication with God, there is always a reason to commune with Him. Okay, next. So yan po, yung segment 2 and 4, it talks about prayer. Now,
sa prayer segments, meron tayong mga different types of prayers. Actually, hindi lang yan. These are just examples of different types of prayer. So, meron tayong prayer of praise, thanks, petitions, confessions, and forgiveness. Ano po? Now, sabi niya, ano po? Now, sa paaralan man, o sa tahanan, o sa pampublikong pagsamba, so meron po tayong tinatawag na privilege upang maturuan daw po natin ang mga bata na manalangin. Okay? Now, family routines may teach children to pray. Yan, sa tahanan, pwedeng turuan ng mga magulang ang anak manalangin. O welcoming the sacred hours of Sabbath with family worship and prayer, prayer before meals, family prayers in the morning or and evening, prayers of confession, prayers before travel, prayer when family or friends are in crisis, and prayers of thanksgiving. So, pwede natin maturuan ang mga bata upang manalangin ng para manalangin. Now, praying with young children reflects simple language. Yan. So, sabi rito, simple language and growing trust in God. So, for example, sa bed prayers, pwede natin turuan sa, anak, how will you pray? First, you have to thank God for what? For giving you these things, for taking care of you, for keeping you safe, for what? For giving you wisdom. So then, pwede rin natin ituro sa kanila, kanino ka nagkasala? I'm sorry for what I have done. Nagkasala tayo kay Christ. So, we have to, we have to say sorry. Yan. And then, pwede natin, mga simple words na pwede natin ituro sa mga bata. Please be with me. Lord, as I sleep tonight, please be with me. Please send your holy angels. Or, let's say for example, they will be presenting in the church. Or they can ask, Lord, please be with me. Please be with us. Diba? Or we can say, please bless our family. Bless my family. Or please bless kuya. Please bless ate. Yan. So, I think some of you or many of you are doing this in the house. So, and then we always close the name in the name of Jesus. By the way, how do we start the prayer? Paano po ba tayo nag-start sa prayer? Do we start, dear Jesus? As far as I know, pag sinabi natin in Jesus' name, yun ay closing. So, but first we have to ask God, Dear God, di ba Ama namin? Yan yung tinuro sa atin. So, we ask God. Pero, syempre, very common na tinuturo din natin sa mga bata, Dear Jesus. Okay? Dear Jesus, please bless my food. Thank you for each person who helped make it. Dear Jesus, please keep us safe. So we always do that because we teach the little children. But as we grow up, we always ask God. Now, prayer sources include scripture prayers and psalms. Okay. Now, the next one, ito po, another suggested activities here. Sabi dito, the Bible gives examples of prayers of repentance and confession, prayers of praise and thanksgiving, prayers of intercession. So Psalms has variety of prayers and the Lord's Prayer as well. So here, sabi rito, for the suggested activity, you may find additional Bible examples of different types of prayer. So, andyan po, nakalagay yung atin pong prayer and thanks. Sa prayer and thanks, sa Psalms, Revelation, for repentance, ayan. So, and then, music. Anong kinalaman ng music sa ating pagsamba? Ayan. So, different music messages fit appropriately into different segments. And primarily, our sources include books of scripture, songs, youth, and church hymnals. So, sa music po mga kapatid, okay, ano-ano ba yung mga part ng ating pagsamba? Andiyan yung prayer, music, Bible reading, ano pa? Praising God. Yan, ano po? Okay. Now, sabi rito, as the children of Israel journeying through the wilderness, cheered
their way by the music of sacred songs. So God bids His children today, as glad in their glad in their pilgrim life. There are more. So, sabi ito, there are few means more effective for fixing His words in the memory than repeating them in song. So, yan. So, minsan, ano po, sabi dito, there are few means more effective for fixing His words in the memory than repeating them in songs. And such songs has wonderful power. It has power to subdue rude and uncultivated natures, power to quicken thought and to awaken sympathy, to promote harmony of action, and to vanish the gloom and foreboding that destroys courage and weaken effort. Sa mga kapatid, sa music, ano po ang ating tinuturong awit sa church? Pinapaawit pa ba natin yung yung dito yung awit, I forgot the song. Yung awit na una ay yung kamay, taas ang kamay, kaliwang kamay, kanang kamay, tapos ang ulo, iikot, tapos meron pa ikaw ay ang ang baywang ano pa. Then, yun po ba yung naawit pa natin sa church? Mga kapatid, iwasan po natin yung mga ganong awit dahil yun po ay hindi nakakapagbigay po ng papuri sa Panginoon. Though we need some action songs, but action songs should be guarded. Ano po? It's better if we teach the scripture songs. Ano po? Tandaan natin mga kapatid, si King David, sa panahon siya nalulungkot, sa panahon siya nagtatagumpay, siya po ay gumagawa ng awit. Si Miriam, nung paglabas nila sa wilderness, siya ay gumawa ng awit, umawit ang Israelites. Ano po? At sabi nga, mas better na ma-recite po natin yung scripture songs, yung scripture through songs. Ano po? Yan. Siguro pa yung mga action songs na mga sa mga na lang yun, bawa sa mga social gathering lang, ano po. Pwede natin yung guys sa social gatherings. But, in the church, ay, inaano ko talaga po. Actually, kung nakatin po kayo ng mga music seminars noon, I think kasama yan sa mga itinuturo sa atin, ano po. Most especially scripture songs, the hymnals. Yan. So, yan po ay natin, kailangan na, yan po yung mas maganda na maunawaan po natin. Okay, so anong segments po yan? That is segments 1, 2, and 4. Ayan. So, yan po, ang segment 1, 2, and 4 is, yan po ay tungkol po sa music. Now, let's continue. Ano po? Now, there are principles principles of music in Christian worship. So, worship music should reflect both God's exalted character, and His gracious closeness to humankind. So, yung kanyang immanence, yung kanyang larawan, His expression to avoid the fallen secular, selfish, and sensual. So, it's one of the principles. Next, worship music should serve faithfully the teaching of God's Word. Kaya importante, turo natin sa kanila ang scripture song. It should have a clear witness to scriptural doctrine, avoiding false theology. Then the third one, issues in worship music are informed by essential yet general. In context from scripture. Scripture-led discernment Scripture-led discernment is necessary to make appropriate application by proving everything and keeping the worthy. So, kung ano lamang po yung karapat-dapat, yun po ang mas maganda po na ating ituturo sa kanila. At one thing ay, let's also try na hanapin po yung kanyang pinagmulan, yung background ng music. It's better para po mas maunawaan po ng ating mga tinuturuan ng ating mga bata.
Letter D, worship music communicates generally understood, meaning that it makes appropriate or inappropriate for worship. To a profound extent, the message meaning includes musical style, presentation, and instrumentation. So they are essential parts of the meaning and not neutral. So godly discernment identifies fallen secular elements in music style, presentation, and instrumentation around us. So this discernment must help us know what musical elements to avoid in worshiping the Holy God. So, sabi nung iba, ba't si King David sumayaw? No, sa pagpupuri niya sa Panginoon. Si King David nga sumayaw. Okay. So, tama. Pero alam niyo po ba, ang uri ng sayaw nila noon, unang panahon ay ibang uri. Si King David gumamit siya ng iba't ibang instruments. Subalit, ano ang pinagamitan niya nito? Mga kapatid, ginamit niya ito when they won in wars. Okay? So, nung nananalo sila sa mga labanan, sa mga gera, ginagamit nila talaga yung mga instruments nila. Ano po yan? It is signs po yan ng kanilang panalo, ng kanilang naging pagkatagumpay sa labanan. Okay? So, at titignan po natin yung place. Si David ba gumamit ng instrument sa loob ng temple? Siya ba'y sumayaw sa loob ng temple? Hindi po. Doon lang siya sa labas. Ano po? Yun ay bahagi ng kanilang pagpupuri sa Panginoon sapagkat sila po ay nagkaroon ng panalo sa labanan. So, worship music communicates generally understood, meaning that it makes it appropriate or inappropriate for worship. So, kailangan tignan natin, tama po ba yan? Tama ba yun sa pag-worship sa Panginoon? Gamitin ba natin ito o hindi? Okay. Next one, worship music ultimately should proclaim God's good news. So ano daw po, sa ating pagsamba, kailangan daw na na ipoproklama pa rin natin ang mabuting balita ng Diyos. So sa great controversy, being true to this good news takes precedence over the use of worship music as token of culture, as tool of social statement, or as means for personal expression. Now the gospel does not obliterate culture, but it does obligate it toward being true to the gospel. So, minsan maaarita natin na dahil minsan yung kultura po ng iba. Subalit, kung atin pong nauunawaan at nalalaman kung ano ang mga prinsipyo sa pagsamba sa pamamagitan ng music ay gagawin po natin kung ano yung nararapat. The next one, I worship music choices should balance older and newer expressions of the eternal. Okay, dito magkakaroon tayo yung mga kabataan, iba yung type ng music nila, sa ating mga medyo may edad, iba rin, so there should be balance, of the older and the newer expressions of the eternal. So youth need to experience profound time-honored worship expressions in edifying ways, along with fresh expressions originating in our time. So worship music of heritage traditions and of contemporary expressions should be chosen using scriptures as their consistent standard. Ayan. So, kailangan may balance. Hindi puro pang matandang awit lahat, hindi puro pang kabataan. There should be balance at magagawa po natin yan or magagamit natin yan sa atin pong pagsamba. Then, piliin natin po yung the best. Then, letter G, in worship music choices, differing to one another in love is essential for upbuilding the church as Christ's body while maintaining faithful witness to God. So worship music choices should exemplify the wholesome best that is reasonable and possible in given worship context. Yan. So, aralan natin ano ba yung ibig sabihin ng awit na to.
Ito ba yung nakakatulong? Reasonable pa ito para ipaawit? Or yan, ito ba ay makakapagpa-uplift sa ating pananampalataya? The next one ay the experience of worship should involve active participation by many. So, sa pagsamba, it is not just for the individual, but sabi nga, active participation by many. So, singing as a group, or not just listening to others sing, should occupy significant emphasis and time in worship. So, paano natin gagawin yan na kailangan hindi lang, ikaw ang nagpapaawit. Na-experience nyo na po ba yun na ikaw ang nagpapaawit, ikaw lang ang maawit, some are just whispering. Binubulong lang, binubuka lang yung awit. Hindi po umaawit lahat. Na-experience nyo na ba yun? Minsan na-experience natin yun, ano po. There are experiences na ganyan. So, anong gagawin natin para paawitin natin lahat? Okay? So, sabi dito, elements that tend to transform group singing into performances, emphasizing the leaders and to turn focus away from God-focused ritual meaning should be avoided. So, ano daw po yung i-avoid natin? Yung focus natin away from God ay i-avoid po natin. Every song should be drawing to God. So, yun po yung mga aawitin natin. And of course, wag naman po tayong aawit lang para tayo nag-special number sa unahan. Ano po? So, let us make them sing. Sing with you. Alam niyo po isang bagay na makakatulong para sila po ay umawit kagaya kasama ninyo is to have a copy. Maganda, meron po ko yung copy ng songs. Even na sabi natin, ay, memorize na natin yun. Ay, ganun. Maganda pa rin, meron pa rin pong copy. Bakit po? Dahil tandaan po natin, generation by generation, may mga bata po na nakikinig. May mga bata po na susulpot. Sila po yung magsisilalaki. At kailangan po nila na matutuhan din po yung ating mga awit na inaawit. So, to have a copy is better. Okay? Tip lang po yan para po sa ating pagpapaawit. Then the next one, last nitong sa principles, sabi dito, music words are personal property should be recognized through proper licensing use of copyright materials as needed. Ayan. So, kailangan daw po ay, halimbawa, mayroong awit, i-recognize natin yung, kung sino yung gumawa ng awit, or sino yung gumawa ng music, or sino yung, kung ano yung aawitin natin. So, personal property po kasi yon. So, we should recognize. Halimbawa, ang isang kapatid, gumawa siya ng awit. Kagaya nung isang awit dito na inaawit namin sa church, yun palang kapatid niya, yun ang gumawa ng awit na yun, yung salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Yung palang awit na yun, ay yung kapatid niya ang nag-compose. At kaya lang, hindi ko nga alam bakit hindi nila sa walang ang tawag dito. Yung hindi po na yung patent niya, parang gano'n. Or, I'm not so sure. Pero, sinasabi niya na yung kuya niya ang gumawa ng awit na yon. Okay? Taga Manila po yun sila. So, bigyan po natin ng yung mga gumawa po ng music. Okay. Then, pwede rin po tayo mag-encourage sa ating mga kapatid na they can create music. They can make music. Yan. And then, pwede nating ipasuri yung awit sa atin pong mission na nakakasakop sa atin. Okay. Ang Laguna ay South Central South Central kayo. Then, kami po dito, Cavite Mission. Then, others are from CLC. So, pwede po tayong magpatulong sa kanila para po mabigyan din po ng patent ang inyong awit. Okay, now let's go to the next part. Ang sabi dito ay receiving a message. Okay?
Ito po sa receiving a message ay nakabilang po ito sa segment number 3. So, ano po ba yung sinasabi sa segment number 3? Yan. Ano yung segment number 3? Receiving a message by experiencing God's Word through scripture reading, devotional thoughts, skit, or other means. Now, tingnan natin dito. Ano po? So, sa Bible, the Holy Scriptures are the perfect, standard of truth and as such, should be given the highest place in the education. So, sa anumang pong uri ng pag-aaral, ang Bible po, ay ang perfect standard of truth. Now, the next one ay ang nature or Christ's parable. So, saan natin nakikita yung mga parables na yan? Sa ang book? Sa Christ Object Lesson. Sa ngayon po, kasi ang mga LEs, every morning, meron po kaming devotional, 4:30. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang LE, pero kinaka-attend doon. At, ang book na ginagamit ngayon ay ang Christ's Object Lesson. At marami pong magagandang thoughts or lessons na atin po matututuhan dito. Now, what about this nature's Christ's parables? Our Savior taught precious lessons using the things of nature. Gumamit siya ng mga bagay na tulad ng mga puno, ibon, bulaklak, na nagpapaalala po sa mga tao ng mga mumunting lesson. Kahit po ang mga burol, mga lawa, o ang atin man pong kalangitan, ay nagpapaalala po sa atin na maalala natin ang katotohanan na itunuro niya sa atin. So they thought of his lessons even when they were at work. So yan. Kaya malalaman natin na ito po ay yung mga mensahe na tatanggap natin ayon sa segment number 3. Ano pa? History. Yan, napakaganda ng kasaysayan. Ano po? Okay, tignan natin ang kasaysayan ng ating pinagmulan. Kung kayo po sa devotional po every morning, ano yung ating pamagat? Lest you forget. Ano sinasabi doon? Ito po ay ang kasaysayan ng ating ng ating pinagmulan. Okay? Ng ating pong Seventh-day Adventist Church. And then, ano pa? Sa history, God's leading is in the lives of Scripture, the SDA Church, and our personal testimonies. Okay? So, yung mga kasaysayan na yan, na maganda po na atin din po nababalikan sapagkat nagpapaunawa sa atin kung ano ang ating pinanggalingan. So, we will not hide them from children, telling to the generation to come the praises of the Lord. Ilan po sa atin ang nagtuturo ng pinagmula ng ating church sa mga kabataan natin ngayon? Napakahalaga. Bakit po? Dahil kapag ang henerasyon po ng mga may edad ay unti-unti pong nawawala, papalit ang henerasyon po ng mga kabataan. Napakahalaga po na kanilang naunawaan ano ang ating pinagmulan. At sa pag-unawa nila kung anong ating pinagmulan, I believe na bibigyan pahalaga nila kung ano ang ating pananampalataya. So, let us not hide it from them. So, telling to the generation to come the praises of the Lord, His strength, and His wonderful work that He has done for us. Sabi nga merong isang merong isang test na ginawa. Pinakita yung picture ng lahat ng mga ng mga artista. Uy, kilala! Pero nung pinakita daw po yung picture ni Jesus, though hindi naman tayo naniwala yung talaga yung larawan niya, but according to the nung pinakita daw po yun, sino yan? Yan, tanong ng kabataan. Hindi ko kilala yan. Maaaring hindi nga kilala dahil maaaring hindi na ituro, okay? But the works of God, it is very important that we taught them. Now, the next one. How about the Sabbath? Okay? Let us make the Sabbath a delight. So, all who love God should do what they can to make the Sabbath a delight, holy and honorable. Sabi rito, ito po yung nasa child guidance, they cannot do this by seeking their own pleasure in sinful
forbidden amusements. Yet they can do much to exalt the Sabbath in their families and make it the most interesting day of the week. We should devote time to interesting our children. Um, a change will have a happy influence upon them. So, it is not it's not good na makikita po ng ating mga anak na, oh, Sabat, oh, na, let's go, punta tayo doon sa hindi pa nalubog ang araw. So, yung pagka nilagay daw po natin yung ating mga paas sa paggawa sa mga bagay na hindi pa nakaaya-aya sa Panginoon, hindi pa lubog ang araw, ay napapalungkot po natin ang ating Panginoon. Then, ano ang role ng Holy Spirit? The religion that comes from God is in the only religion that will lead to God. So, in order to serve Him aright, we must be born of the Divine Spirit. So, kailangan ay ang ating pong puso ay na-purify, nare-renew ang ating kaisipan at nakapagbibigay po ng bagong kapasidad upang maunawa at malaman natin at mahalin ang ating Diyos. And this is true. And sabi nga, it is the fruit of the working of the Holy Spirit. So, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay tutulungan niya tayo upang maging tama po ang maraming bagay. Now, how about your personal worship? Okay. Give yourself fully to God every morning. Gawa po kaya natin to. Ang sabi sa atin, keep the morning watch. Do my honest part. Okay. So, make this your very first work. Let this be your prayer. Take me, O Lord, as wholly yours. I lay all my plans at your feet. Use me today in your service. Live with me and let all my work be done to honor your name. Every morning, give yourself to God for that day. And put all your plans before Him. Then, carry out these plans or give them up. So, sabi nga ay, Lord, ito ba ang panukala mo sa akin? Ikaw ang maglagay ng panukala sa akin. There are practical tips for praise team, the leading. Ang mga leaders, ano dapat gawin ng leaders? All club leaders should be in the training at alam niya ang kanya, yan, yung kanyang team. Okay, and the groups, a single praise team always leading gives consistency and facilities communication. So, pwedeng may isang tao or pwedeng may single team. Now, retreat. Okay, ano natin sa retreat? Before the club season starts, it can be very helpful to have a retreat to become more acquainted, to share goals and expectations, to encourage one another. Number 4, singing melody and harmony. Singing only the melody for clarity is generally appropriate for songs relatively unfamiliar to the club members in the worship. So, singing harmony would be reserved only to possibly be used for songs that are highly familiar to the club members participating. Number 5, volume and overall participation. Yung dami niyan, the leading singer or singers should not overwhelm the overall group singing by singing too loud. So, sa pag-awit, let everyone participate, but keep the volume. Hindi naman po kailangan sumigaw. Malakas, pero hindi sisigaw. Okay? Yan ang tinuturo ko din sa mga bata. Malakas lang, pero huwag sumigaw. Okay, iba po yung sigaw sa lakas. Now, tags. Okay, repeating the ending of a song, putting a tag onto it is often done, but it ends to weaken the conclusion rather than to keep the song strong, so the end. So, tag should be used prudently if at all. Now, transition. Number 7. Transition. If a guitarist keyboard is not comfortable with bridging with music between songs, it can wisely work fine to just put short breaks of silence between songs. Minsan nga kasi, ang baba-baba ng kanta, nahihirapan yung mga taong kumakanta. So, kailangan itaas ng kaunti. Yan, so medyo stop ka ng kaunti para bigyan ng time. Or, ginagawa ko minsan sa church, binibigyan ko ng yung last, yung halimbawa, i-change ko siya ng key, ay ilalakas ko yung tip sa piano para alam nila na, mag-change ng chords, okay? And then sound check. Yan, it can be helpful to have the praise team well
practice beforehand. So, kailangan po yun. Then, i-check yung system, yung ating pong yung gagamitin natin. So, ito na po. So, po tayo dito. In review, the components of model group worship. So, before our final, so let's go back to how Isaiah worship God. Sabi dito, suggest a simple yet profound order for club ministry worship. In the passage, Isaiah sees the Lord majestically seated with angels and smoke. He confesses his unworthiness, experience cleansing, responds with commitment. So, tignan mo na, sabi dito, let us experience God, respond to this vision through prayer, receive the message and experience God's word, and then commit to be God's messenger as we move on to another activities from worshiping God. So there's another suggested activity here. Sabi rito, individually or in group, use the worship outline of Isaiah 6, 1-8 in preparation for a club ministry worship. So, Master Guide in Training may wish in segment 3 to teach one of the SDA fundamental beliefs, thus fulfilling a portion of the required teaching of 5 of those fundamental beliefs. So, kasama yan sa, yung pagtuturo po ng fundamental beliefs. Then, yan. So, let us always remember the segments, the 4 segments, and how Isaiah experienced, ano po yung naging experience ni Isaiah. Thank you so much. I hope na mayroon po tayong na unawaan sa ating pag-create ng mga worship. Garden Village Seventh-day Adventist Church, Vanguard's Pathfinder Club Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Master Guide Melita B. De Los Reyes in grateful recognition of your invaluable contribution as resource person for our Master Guide Leadership Training on the topic Leadership, Identity, and Growth, Wisdom, Creating Effective Worships, conducted via Zoom platform on October 9, 2025. Your time, expertise, and dedication have significantly enriched the training and inspired the participants toward creative and spirit-led worship that uplifts hearts, deepens faith, and glorifies God. Given this 9th day of October 2025. Signed, Joel V. Calzas, Adventist Youth Ministries Leader, Erwin Andres, Club Director, Church Head Elder, and Aaron Ferdinand R. Robles, District Pastor. Thank you very much po, Master Guide Melly.